Mahirap kami pero malaki yung respeto. Mayaman man o mahirap, mayaman kami sa respeto. Kaya sana maintindihan niyo yung respeto na sinasabi ko. Where is Coach Tab Baldwin? That is the most important question now. And paliwanag na niya kung ano ang nangyari. Bilang chairman po ngayon ng Philippine Sports Commission, ako po ay nakikiusap sa kanya na please respect the values of our and the culture of the Filipino people. Where is Tab Baldwin? Kasunod ng pagkalunod ng dalawang atleta, lumalakas ang panawagang magpakita na ang basketball coach ng Ateneo. Humihiling na rin ng sagot si PSC Chairman Patrick Gregorio. Maging ang DOLE, pinatatawag na rin si Coach Tab. Harapin daw niya mismo si Acting Secretary Francis Tolentino. Ateneo says it requested Baldwin to refrain from making public statements amid the investigation. Tila pinalalabas na siya lang ang accountable at hindi ang buong institusyon. Magandang gabi, ako po si Erica Christensen. Ako po si Mai Rodriguez. Napapanood tayo sa PTV Channel 31 at sa Sky Direct. At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang agenda. Exclusive resort kung saan nalunod ang dalawang Ateneo basketball players. Pinasasara na. Nasaan si Tab Baldwin? PSC Chairman Pato Gregorio may hirit laban sa basketball coach. Pero Baldwin, pinatahimik ng Ateneo. Bakit kaya? Website ng Senado na-hack. Mga sensitibong impormasyon na compromise kaya? Death toll sa lindol sa Mindanao. Nasa 47 na. House Speaker Bogie D at ilang miyembro ng Gatchalian Bloc binisita ang mga biktima. Meralco, may dagdag singil ngayong buwan. Kasunod ng panibagong pag-atake ng Amerika, Strait of Hormuz, sinara na naman ng Iran. At isa pang exclusive, Celeste Cortesi, hiwalay na umano kay tech millionaire Jonathan Sterling. Buntis na beauty queen, pinagpalit kay Bianca Manalo. Bukod sa posible umanong kapabayaan ng Ateneo de Manila University, ilang pagkukulang din ang nakita sa resort kung saan nalunod ang dalawang student athlete. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live mula sa Dipakulaw, Aurora. Ched, ano ang update? Willard, inirekomenda na ang temporary closure o suspension ng resort kung saan nga ginanap yung team building activity at nalunod ang Ateneo basketball players na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Yan yung parte sa likuran ko na kung makikita niyo ngayon, malalakas yung alon at sabi nga ng mga lokal, mahirap ipredict yung lalim ng tubig. Sa report ng composite team na nag-ocular inspection sa area na ito kahapon, napag-alaman kasi na bukod sa kakulangan sa mga signages, wala rin daw maipakitang certification, proof of certification ng pag-lifeguard services yung dalawa sa mga gwardya nito. Sa atin sa Billionaire News Channel, unang nabalita ang resulta ng report ng task composite team. Matapos ang inspeksyon ng mga opisyalis ng CIDG, Coast Guard, Dipakulaw MDRMO at local government unit, sa resort kung saan nalunod ang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, inirekomenda na sa otoridad ang temporary suspension o closure ng resort. Bukod kasi sa kulang-kulang ang safety scientists sa resort, wala raw medic na handang rumesponde kung may aksidente. Sa 4 na security guards ng resort, 2 lang ang nakashift bilang lifeguards din. Pero ayon sa report ng composite team, walang naipakitang proof of certification ng pagiging authorized for lifeguard service ang 2 security guard. Ang naturang report ay pinag-utos ng Dipakulaw Mayor Danilo Tolentino. Base doon sa aking inuutos, nagkaroon ako ng memorandum para sa 4 na yung composite, yung Coast Guard,
MDRR at yung tourism officer tsaka yung aming licensing. Sinigurado namin kung mayroong lisensya. Pagdidiin ni Mayor Tolentino, walang naging koordinasyon sa kanilang Ateneo o maski ang resort kung saan sila nag-team building. Nalaman na lang nila na mayroong ganitong guest nang tumawag na for rescue. Hindi sila sumunod doon sa sinasaad ng memorandum order ng CHED na dapat ay sumulat sila copy of the letter sent to the LGU. Kung nagpaalam sila, nag-courtesy sila rito sa opisina ni Mayor, may bibigay namin yung briefing kung paano ang sitwasyon ng dagat namin. At may activity sa water activity. Ayon kay Mayor, may opisyalis daw ng MDRMO, barangay at Coast Guard na dapat sanang sasama sa mga basketball players kung nagbigay lang sana sila ng abiso. Paliwanag din ni Tolentino, marami na kasing insidente ng pagkalunod sa naturang lugar, partikular na sa mga turista na biglang nag-swimming sa bandang barangay Lubot at Lipit. Maging vigilante sila dahil yung pinasok nila ay restricted yon. Bawal ang maligo na walang anong tawag nito, yung ating life vest. Ayon naman sa PIO officer ng lungsod na nakasama mismo ang mga rescuers sa Baterbonia, pinilit pa rin ng responders na isalba si Rene kahit hindi na sila humihinga. Wala na talaga. Wala nang buhay yung dalawang kwan. Pero pinipilit pa rin siyang i-revive. Hindi na siya pwedeng i-CPR dun sa may shoreline. So si Baterbonia yung unang kinuwak. Habang itinatakbo sa hospital, nag-CPR sila sa loob ng ambulance. Iisa lang din yung lifeguard on duty nang mangyari ang insidente na nahirapan dahil magkalayo raw ang area kung saan nalunod ang dalawang players. Meron silang lifeguard doon pero hindi kaya, siyempre ang dalawa yung kukuhanin nga biktima na hanapin doon sa medyo malayo po kasi yung pinangyarihan nung incident kay Baterbonia sa kay Adili. Tumulong din siyang mag-response kaso hindi talaga kaya. Ayon kay Police Major Lorena Bautista ng Aurora Provincial Office, around 2:40 ng hapon ng June 8 naganap ang pagkalunod ni Rene. Pero isang oras nang nakalipas bago pa sila ma-recover sa dagat at madala sa ospital. Ang nasabi pong pangyayari ay isa pong eye-opener para sa aming mga kapulisan, doon din po sa ating lokal na pamahalaan ng Aurora. Kaugnayan sa kung ano pa ang mga aring gawin, programa, mga polisiya na ipapatupad. At ito po ay pag-uusapan sa mga susunod po na araw pagkatapos na po ang ating investigation. Dadepende raw sa investigasyon ng mga susunod na aksyon o posibleng reklamo na kaharapin ng mga lalabas na nagkasala sa insidente. Willard, sabi rin sa report ng composite team, posibleng malaki rin yung naging pagkukulang ng Ateneo de Manila University. Bukod daw kasi sa kakulangan sa proper coordination sa mga otoridad, wala rin daw PPE o life vest na na-provide sana sa mga basketball players. Dedepende na raw sa magiging pagsusuri ng PNP sa mga ebidensya kung lalabas ba na may pananagutan nitong eskwelahan. Willard? Ched, may persons of interest na bang tinitignan ang pulisya? Willard, ang sabi ng CIDG, may several persons of interest na silang tinitignan sa ngayon. Wala pang binigay na eksaktong numero pero nasa 20 to 30 yung pinadala ng subpoena simula pa kahapon. Maski yung teammates ni Baterbonia at mga staff sa Dipakulaw LGU at sa resort ay ipinatawag din para magpaliwanag. Hindi naman daw lahat yan persons of interest. Yung iba daw kung tawagin ay mga resource persons. May immigration lookout bulletin order na rin daw na na-issue para sa ilang mga individual. Ang sabi nga sa atin kanina ng Justice Department, Willard, natanggap na nila yung request for ILBO kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Balwin. Hindi rin daw magmamatter yung nationality ni Coach Tab. Lahat daw yan ay ma-apply sa sinumang subject for investigation dito sa ating bansa. Sabi kasi ng legal counsel ng pamilya ni Baterbonia, mahalaga daw o maaari daw na necessary pa yung presensya ni Coach Tab dito sa bansa para maiwasan
maiwasan yung delay sa investigasyon o magkulang yung ebidensya na kinakailangan para bigyang linaw yung insidenteng ito. Balik sa iyo, Willard. So, Ched, kasama rin ba sa listahan ng persons of interest si Coach Tab at ipasasabpi na rin? Willard, walang binanggit kanina na specific kong mga pangalan, no? Pero isa si Coach Tab sa tinitignan talaga at ipapatawag. Nandiyan din nga yung ILBO para sa kanya para masigurado na hindi magkukulang ng ebidensya o titignang anggulo dito sa nangyaring insidente. Ngayon, ang sabi sa atin kanina ng otoridad, i-update nila tayo sa mga magiging progress itong investigasyon surrounding na rin dun sa magiging matter kay Coach Tab. Willard? Maraming salamat. Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Dipakulaw, Aurora. Naglabas ng show cause order ang DOLE laban kay Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Nagsalita na rin ang Malacanang kaugnay sa insidente. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Nararapat lang daw na magkaroon ng agarang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan daw ang nais ni PBBM ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Di po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So, kailangan po talaga ng agarang investigasyon. Pinatatawag naman ng Department of Labor and Employment si Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin para humarap sa ahensya. Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes alas 10 ng umaga. Personally, to show his valid and current alien employment permit issued by this department, authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, alinsunod ito sa mga probisyon ng Labor Code ng bansa. Wala raw dapat pangambahan si Baldwin kung compliant siya sa requirements sa ilalim ng labor laws. Pero aaksyonan daw ito ng DOLE kung mapapatunayang may paglabag sa batas ang employment status ng coach. Isang American-New Zealand national si Baldwin na inappoint bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles noong 2015. Una na rin kinumpirma ng mga legal counsel ng pamilya ni Baterbonia na humiling sila sa Justice Department na maglabas ng isang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin. Wala pong personalan ito against Coach Tab Baldwin, no? So that in the meantime that there is an investigation para naman po hindi siya makauwi kung saan mag-uwi, dito muna siya sa Pilipinas. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon. Nag-iimbestiga na rin ang Commission on Higher Education. Iniutos din ito sa Ateneo na magsumite ng Comprehensive Incident Report at nagpatawag din ng meeting kasama ang mga opisyal ng university. Tiniyak ng kampo ng Ateneo na nakikipag-ugnayan ito sa mga investigasyon. Pero tanong pa rin ng marami, bakit naging standard practice na ang ganito sa ilalim ng institusyon? At sino nga ba ang nararapat managot? Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Naging emosyonal si Regine Velasquez Alcacid sa pagkalunod ng dalawang basketball players ng Ateneo. Bilang ina, hindi raw komportable ang Asia Songbird sa sistema ng mga paaralan na kailangan mag-sign ng mga waivers sa field trips. Hindi raw niya gets kung bakit hindi magiging responsibilidad ng eskwelahan ang kaligtasan ng mga bata. Giit pa ni Regine, kahit kasuhan ang mga nasa likod ng kahit anong tragedy, a loved one's life has been lost and will never be returned. Samantala, shinare ni Direk Joey Reyes na alam niya ang lugar kung saan nangyari ang trahedya. Dito rin daw kasi nalunod ang kanyang driver noong 2022 on the final day of their shooting. Notorious daw ang area for taking lives each year and even locals don't swim there due to the water's unpredictability. Isang emosyonal na pahayag naman ang ibinahagi ng survivor na si Ateneo basketball player Kyle Gamber matapos ang trahedya sa team building sa Aurora. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Gamber na kanyang brothers for life ang pumanaw na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Nagpasalamat din ito sa isang anghel umano na tumulong at nanatili sa kanyang tabi. Ayon sa ilang ulat sa social media, isa pang player ang posibleng kasama sa nasabing insidente, si Jared Bahay. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon dito.
Umani rin ng samut-saring reaksyon mula sa netizens ang trahedya sa Aurora. Kabilang sa mga panawagan ang pagbibigay ng full scholarship at allowance sa mga naiwan na kapatid ni Baterbonia, house and lot para sa pamilya at livelihood program para sa mga magulang upang matulungan silang makabangon. May mga nagpahayag din ng pakikiramay para kay Adely na nasawi ng walang kaanak na nasa bansa. Naglabas din ng statement ang Buklod Atenista, ang alyansa ng student government sa Ateneo. Anila, hindi sapat ang pakikiramay. Kailangan umano ng transparency at accountability mula sa institusyon kaugnay ng insidente. May netizens din kumukwestiyon sa umunay kulang na tugon ng UAAP at ang posisyon ng Ateneo bilang institusyong sinasabing kumakatawan sa agwat ng mayayaman at mahihirap, lalo na sa kaso ni Baterbonia. On leave na raw si Ateneo basketball coach Tab Baldwin sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawa nitong atleta. May pakiusap naman sa kanya si PSC Chairman Patrick Gregorio. Narito ang exclusive agenda report ni Sheila Salaysay. Where is Coach Tab Baldwin? That is the most important question now. And paliwanag na niya kung ano ang nangyari. Yan lang naman po ang gusto naming malaman. Ito ang tanong ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa panayam sa kanya ng programang Abante sa Tanghali. Kinwestiyon niya ang pagiging absent ng head coach ng Ateneo team sa panahon na mayroong trahedya. Ani Gregorio, dapat present si Tab Baldwin sa ganitong mga eksena na involve ang kanyang team. Hindi rin umano siya mahagilap kung kailan nagluluksa ang kanyang koponan. I've known Coach for the last 10 years. I know he understands the culture and the values of the Filipino people. This is beyond coaching. Hindi na po ito tungkol sa basketball lamang. 10 years ago, pumunta siya sa Pilipinas, tinanggap natin siya ng buong puso. Nag-coach siya ng national team. Ako pa nga po ang head nun. Maraming pagkakataon, magkakasama kami. Nanawagan si Gregorio kay Tab Baldwin na tumulong sa investigasyon. Bilang chairman po ngayon ng Philippine Sports Commission, ako po ay nakikiusap sa kanya na please respect the values of our and the culture of the Filipino people. It is best for him to really start explaining what happened. Ayon sa bagong pahayag ni University President Father Roberto Yap, nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Epo Kimpo habang gumugulong ang investigasyon. Pagtitiyak ni Yap, the university is cooperating fully, transparently, and without reservation sa lahat ng pagsusuri. Nanawagan din siya ng pagdasal sa gitna ng aniyay dark chapter ng universidad. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Patuloy ang panawagan para sa hustisya matapos ang pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Ayon kay Quezon City 3rd District Representative at dating UAAP champion coach na si Franz Pumaren, mahalagang masagot kung sapat ba ang naging responsibilidad at aksyon ng institusyon sa insidente. Sa programang Memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Pumaren na bilang dating collegiate coach, mahalaga ang ugnayan ng coaching staff at mga magulang ng manlalaro. Anya, kung ang coach ang mismong humaharap sa magulang, sa oportunidad na i-recruit ang bata, ang coach din ang dapat unang humaharap sa magulang sa panahon ng trahedya. Nakukulangan ho ba kayo sa naging steps at aksyon ng Ateneo de Manila University? Kasi so far, mga written statements lang ang kanilang inilalabas, walang mention of any investigation or accountability. What's so frustrating right now, based on what I've been reading since yesterday, since last night, bago ako matulog, is si Coach Tab didn't even bother to call yung parents. That's normally the role of the head coach. Like, you have to go there, talk to the parents. Ayun ang frustration yung parents nila, yung mami niya. No? Sinasabi nga, nung kinukuha mo yung anak ko, nakipag-usap ka, ngayon hindi ka nakipag-usap. Samantala, usapin din ngayon kung dapat bang patawan ng parusa ang Ateneo Blue Eagles sa nalalapit na UAAP season. Sinabi ni Pumaren na masasayang naman ang ginugol na panahon ng iba pang atleta. Ayon kay Pumaren, nakahain na rin sa Kamara ang ilang resolusyon na humihiling ng investigasyon sa insidente. Kailangan ho bang masuspend sa UAAP at one point dahil sa nangyari?
That's a very hard question, no? Kagaya nga ng sinasabi ko, hindi naman kasalanan ng bata. Depende na lang magiging desisyon ng UAAP board, PSC, kung ano magiging desisyon nila dyan eh. This is just unfortunate na may nangyari. Wala namang may gusto mangyaring ganyan eh. But of course, we leave it up to them. They have to weigh things. Sa kabila ng pakikiramay, nasa kamay ng UAAP, Philippine Sports Commission at iba pang kinauukulang ahensya kung magkakaroon ng anumang sanctions laban sa Ateneo. Pero anumang magiging desisyon ay dapat nakabatay hindi lamang sa paniningil ng pananagutan, kundi maging sa kapakanan ng mga student-athlete. Sama-samang inalala ng pamilya at teammates ni Rene Baterbonia ang buhay ng namayapang student-athlete. Ilang senador din ang dumalaw sa kanyang burol. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Andrea, ano ang update dyan? May nagsama-sama nga ngayong gabi dito sa Arlington ang mga mahal sa buhay ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia. Kasalukuyan nilang kinikilala at inaalala ang buhay ng 19 anyos na basketbolista sa pamamagitan ng isang misa. Pero kagabi nga ay emosyonal nang nagharap ang pamilya ni Rene at ang teammates nito sa Ateneo na kanyang nakasama sa trahedya sa Aurora. Wala na. Yung batang mahirap. Laki sa hirap na nangangarap lang. Nangangarap na hindi lang para sa kanya, pati din sa amin. Nabura lahat yun. Nabura lahat. Ito ang mga binitawang salita ni Rovelyn Baterbonia, ina ni Rene, ng personal na makaharap ang Ateneo Blue Eagles na dumalaw sa burol ng kanyang anak nitong Miyerkules ng gabi. Ikwinento nito sa teammates ng anak ang mga pangarap at pangakong hindi na matutupad ngayong wala na si Rene. Sabi pa niya, pag ako makarating sa UAAP, bibigyan talaga kita ng UAAP MVP or kung mapibili na siya, UAAP MVP. Kasi yan ang pangarap niya, magkakaroon siya ng pangalan na hindi nabigay sa kanyang ama. Kasi yung ama niya basketballista eh. Pero nung nalaman ko, nawala na siya. Hindi ko talaga matanggap. Bakit talaga? Yan ang tanong. Bakit? Why? Nag-iwan rin ito ng mensahe sa Blue Eagles. Mahirap kami pero malaki yung respeto. Mayaman man o mahirap, mayaman kami sa respeto. Kaya sana maintindihan niyo yung respeto na sinasabi ko. Base sa natanggap naming impormasyon, mamayang hating gabi ililipad pa uwi ang mga labi ni Rene sa Davao. Wala pang penal na arrangements at posibleng magtagal daw ito roon ng 1 o 2 araw. Isa ang Ateneo de Davao University Senior High School, alma mater ni Rene, sa mga pagdadausan ng burol bago naman ito ibabiyahe pa uwi sa kanilang bayan sa Talacugon, Agusan del Sur. Ilang mambabatas na rin ang dumalaw ngayong araw para magbigay pugay kay Rene, gaya ni na Senators Robin Padilla at Bam Aquino. Dumating din ang ilang mga kapwa atleta ni Rene, pati na ang kanyang mga tagahanga. May. Andrea, may bagong statement ang Ateneo na it requested Coach Tab na huwag munang magbigay ng public statements habang gumugulong ang investigasyon. Pinatatahimik ba si Coach Tab at may reaksyon ba ang pamilya ni Baterbonia dito? May sa ngayon ay hindi natin masabi kung ano talaga yung circumstances nitong sinabi ng Ateneo na hiniling nila kay Coach Tab na wag munang maglabas ng anumang public statement habang gumugulong yung investigasyon. Pero sabi nila sa kanilang pahayag ay dapat facts muna bago ang public discussion. Isa rin kasi talaga sa inaabangan namin ngayon dito ay kung pupunta ba si Coach Tab dahil ito na nga yung huling gabi ng mga labi ni Rene dito sa Manila.
pamilya. Ayon sa Ateneo, care, healing at due process daw ang dapat na mangibabaw sa gitna ng pagdadalamhati. We have also yet to get a comment from the family, pero sa ngayon ay nagpapatuloy nga yung misa na idinadaos para kay Rene. May. Huli na lang, Andrea, nakukulangan pa rin ba yung pamilya sa mga pahayag ng Ateneo? May wala pa tayong impormasyon kung nakausap ulit nila yung mga kinatawan ng Ateneo, pero kahapon nga nang humarap sa media si Ginang Rovelyn, yung ina ni Rene, sinabi niya nga ay nakukulangan pa siya sa paliwanag. At nabanggit naman din kahapon ng high school coach ni Rene na si Coach Jess Evangelio na nag-reach out na nga si Coach Tab sa kanya at nagpahayag na gusto ngang makausap yung pamilya. Pero may nauna rin kasing statement yung ina ni Rene na hindi pa siya handa sa ngayon na harapin si Coach Tab dahil anya priority niya na maiuwi ang anak sa kanilang hometown. May. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City. Nagpahayag ng pakikiramay ang DSWD sa naiwang pamilya ni Rene Baterbonia. Ayon sa ahensya, dating benepisyaryo ng 4Ps ang atleta at gumraduate sa programa matapos gumanda ang kalagayan ng kanilang pamilya. Binigyang diin ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang buhay ni Baterbonia dahil sa kanyang sipag at disiplina para maabot ang kanyang mga pangarap. Saan nagkulang ang Ateneo de Manila University sa pagkasawi ng dalawa nitong student athletes sa isang team building activity? Isa sa mga sisilipin ng Commission on Higher Education ay kung sumunod ba ang Ateneo sa pulisiya patungkol sa off-campus activities. Malinaw na nakasaad sa Memorandum Order No. 63 ng CHED Series of 2017 na responsibilidad ng higher education institution na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyanteng lalahok sa mga aktibidad sa labas ng campus. Kabilang ang mga non-curricular activities gaya ng training, team building at sports. Kasama sa mga requirements sa mga higher education institution ang magtalaga ng personnel in charge na may first aid at medical emergency training. Kailangan may first aid kit. Dapat din may insurance ang individual o grupo na lalahok sa aktibidad. Obligado rin ang pamantasan na mag-coordinate in advance sa local government unit para sa kaligtasan ng mga sasali. Dapat din may general orientation at consultation sa mga sasali. Dapat inanunsyo rin ang aktibidad sa mga estudyante, faculty at mga magulang 1 to 2 months before ito isinagawa. At dapat din may emergency preparedness plan na ibibigay sa mga estudyante at stakeholders. 15 days bago ang isang aktibidad, dapat magsumite sa regional office ng CHED ang presidente o kinatawan ng pamantasan ng certificate at report of compliance para tiyaking sumunod sila sa mga requirements. Yun nga lang, may posibleng butas din ang memorandum order. May exemption sa mga higher education institution na itinuturing na autonomous gaya ng Ateneo. Ayon sa memorandum order, sapat na ang mag-submit lang ng certificate of compliance at hindi na kailangan ang mas detalyadong report of compliance. Dahil itinuturing din na non-curricular ang team building activity, hindi required na mag-submit ng report ang pamantasan. Pero para sa transparency, dapat pa rin daw ipaskil ang detalye ng aktibidad sa mga lugar na madaling makita o sa website ng pamantasan. Ang tanong ngayon, ginawa ba ito ng Ateneo de Manila? Kabilang sa sanctions na nakalista sa memorandum order ang written warning at pag-cancel sa isang activity. Maaring masuspindi ang pagsasagawa ng off-campus activity. Kung paulit-ulit ang violations, pwedeng patawan ng penalty ang pamantasan, gaya ng revocation of permits at downgrading ng status. Ayon sa CHED, may karapatan din ang apektado na magsampa ng criminal, civil o administrative complaint laban sa pamantasan. Ayon kay dating CHED Chair Popoy de Vera, may naparusahan na noon ng mga opisyal ng Bulacan State University dahil sa kapabayaan. Kaugnay ito sa pagkamatay noong 2014 ng 7 estudyante ng BSU na pinayagang mag-field trip nang walang koordinasyon sa LGU at dahil mapanganib ang pupuntahan.
Na-dismiss for gross neglect of duty ang mga administrators ng pamantasan sa pangunguna ng presidente nito. Kung may butas man ang memo, dapat na itong remedyohan sa pamamagitan ng pagsasabatas nito at masusing pagtiyak na sinusunod ito. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson arestado sa kasong cyber libel. At exclusive, Peking Chinese national na dati umanong consultant ng NBI arestado. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Sumampa na sa 47 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang mambabatas naman ang bumisita sa mga apektado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal live mula sa Glan, Sarangani. Jill, kumusta na ang sitwasyon dyan? Wala. Hello? Jill, go ahead. Andito tayo ngayon sa Glan, Sarangani, isa sa mga lugar na matinding yumanig at matinding na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol dito sa Sarangani. Ngunit bago yan, balikan muna natin ang mga napinsala ng mga establishmento at local business sa General Santos City. Maraming pamilya ang naghihinagpis dahil sa pagkawala at pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay matapos ang bagsik ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City. Na-recover na ang 2 missing na individual mula sa isang commercial building habang 2 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Hindi lamang residente ang nakaranas ng epekto ng malakas na lindol, kundi pati rin ang mga negosyo sa lugar. Isa na dito si Tracy Gabriel, may-ari ng isang coffee shop sa General Santos City. Bagamat apektado rin sila ng lindol, naisipan pa rin nilang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na ang mga nagsisilbing frontliners. The first initiative was to let the staff know that they have to go out, and after nag-stop na yung earthquake, that they have to go home and to their families. So during that time, we know na malakas talaga siya. So we anticipated na talaga hindi kami makakapag-operate for a couple of days. Dagdag ni Tracy, malaki ang kanilang pasasalamat sa line workers ng Socoteco dahil sa kanilang mabilis na pagkilos para maibalik ang kuryente matapos ang 36 na oras. Sa pagkikipag-usap din nila ng kanyang business partners at asawa, nabuo ang ideya na maglunsad ng inisyatiba para makapagbigay ng libreng kape sa frontliners. Jansan is affected, Sarangani is affected. So alam namin that help will come. However, sa amin, we prioritize na lang those people na magbibigay ng service. Kasi alam naman namin na priority din nila yung mga tao, but sino ang possible na mag-priority sa kanila? Alam naman natin na the shifts of our healthcare professionals and frontliners is really 24/7, kumbaga, lalo na in this time of calamity. Sinabi ni Tracy na ang unang batch ng kapeng ipinamahagi nila ay galing muna sa kanilang bulsa. May mga nagpaabot din ng tulong sa pamamagitan ng kanilang donation drive
at posible pa raw na magpapatuloy ang libreng pamimigay ng kape sa mga frontliners. May mensahe naman si Tracy para sa kapwa niyang negosyante at mga residente ng General Santos City. Nakakaiyak, nakaka-emotional because I know hindi madali. But I know that they are trying to cope as well. Mahirap, lalo na sa small businesses, local businesses like ours, hindi naman kami malaking kumpanya. But I do hope na when okay na ang lahat, that the people of General Santos City and outside General Santos City will prioritize local businesses. Samantala kanina naroon din sa General Santos City si House Speaker Bongie D at personal na pinuntahan ang mga nasalanta sa malakas na lindol. Ayon kay Speaker D, isa sa kanilang agarang tututukan ang kalagayan ng mga ospital dito at ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa gitna ng kanilang pagbangon. Kasabay nito, binigyan din niya na ang kahalagahan ng Jensen Airport bilang isang lifeline upang mas mapadali ang pagpasok ng mga tulong at mapabilis ang transportasyon ng mga kagamitan at suporta para sa mga apektado. Hindi lamang po yung ospital ng Sarangani, lahat ng mga ospital na naapektuhan, kailangan maging operational ito. Kaya kailangan ma-assess din mabuti kung pwede mo na bang tumanggap ng mga pasyente sapagkat ayaw naman natin mailagay sa peligro yung ating mga pasyente kung nandun sila sa loob ng ospital. Kaya importante rin ma-assess mabuti yung mga building katulad ng ating mga airport na nakita kanina. At para sa ganon, matiyak natin na wala tayong magiging problema. Habang patuloy ang paghatid ng tulong ng personal na bumisita ang mga senador mula sa Gatchalian Block. Kasama nila Senator Erwin Tulfo, Senator JV Ejercito at Senator Migs Zubiri upang ipaabot ang kanilang pakikiramay sa mga nasalanta. Nagpaabot din ang grupo ng 1 milyong piso na tulong mula sa kanilang mga sweldo para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Muli kami nakikiramay po doon sa mga nasawi. Sa gitna ng malawakang epekto ng lindol, patuloy ang pagdating ng suporta mula sa pamahalaan at mga libre sa bansa habang nakatutok ang mga ahensya sa pagpapalakas ng mga serbisyo at pagtulong sa mga komunidad na pinakamuluhan ng tinamaan. Willard? Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Glan, Sarangani. Gusto lang daw ng pananagutan mula sa gobyerno. Yan ang depensa ng isang grupo na aminadong responsable sa pag-hack ng website ng Senado. Narito ang agenda report ni Hanati. We are tired of the drama. Yan ang pahayag ng nagpakilalang hacktivist group na Nullsec PH matapos ang defacement o pag-hack nila sa Senate website ngayong araw. Nakita pa kaninang umaga ang mga unauthorized post na ito na sinasabing may problema sa sistema ng website at ina-address sa mga pangalang Angelica at Ashley. Sa pag-ako ng website defacement, nagprotesta ang Nullsec PH sa mga anomalya sa gobyerno. Ang bawat piso umanong nawawaldas ng korupsyon ay ipinagkakait sa pamilyang gutom. Nakikita raw ng digital generation ang mga pangyayari sa Senado ngayon at nakatuon ang atensyon nila sa mga mapang-abuso sa posisyon. Hirit pa ng grupo, hindi raw sila nagpapatawad at nakakalimot. Kinumpirma ng Senado ang defacement incident. Agarang nagkasa ng security protocols ang Senate Management Information System at investigasyon kaugnay ng insidente. Sa inisyal na pagsusuri, wala namang nakompromisong confidential o anumang sensitive information. Under maintenance pa sa huling monitoring ang official website ng Senado. Sinara naman ang bahagi ng Jokno Boulevard na malapit sa Senate premises. Nadadaanan lang ang kalsadang ito kapag pupunta sa may GSIS building. May barriers na rin ang ilang bahagi ng kalsadang ito at tanging essential employees lang ang nakakapasok ngayon sa Senado, kasunod ng mga seryosong banta sa institusyon. Hindi natin sinasawalang bahala yung mga ganong report.
And with that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan. Magdadagdag din ng karagdagang pulis sa labas ng Senate building. Depende sa mga magiging protesta sa susunod na araw. Sa gitna yan ng patuloy na mga issue sa Senado, kasama ang showdown sa liderato ni na Senator Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Arestado si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaninang alauna ng hapon sa kanyang bahay sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Dahil yan sa kasong cyber libel. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nakapagpiyansa na rin ang dating gobernador sa halagang 60,000 pesos. Sinubukang hingin ng BNC ang panig ni Manong Chavit pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe. Sa ibang balita, bad news sa ating mga consumer. Inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Isa umano sa mga dahilan ang paghina ng halaga ng piso. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Questionable para sa mga consumer gaya ni Alton kung bakit sila ang nagbabayad sa mas mataas na generation charges matapos maranasan ang serye ng power interruptions nitong Mayo. Hindi namin kasalanan yung mag-brownout yan kasi nagbabayad kami. Kailangan ang gobyerno natin, Meralco, magtulungan sila para sa mga kapakanan ng mga tao. Tila nagulat din ito sa pagsipa ng kanyang electric bill nitong Mayo. Anya, dumoble raw ang singil sa kanyang kuryente kumpara noong nakaraang summer season. Sa huling abiso naman ng Meralco, may dagdag singil pa para sa June billing. Aakyat ng 14.88 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Dahil dito, aabot na sa 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour ang overall rate. Para sa isang household na may consumption rate na 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas ito ng dagdag na 30 pesos sa total bill fees. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation costs. Ito ang binabayaran sa kuryenteng binibili mismo ng distribution utility tulad ng Meralco mula sa mga power supplier. Naitala rin ang pagsirit ng presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM, bunsod ng tight supply at mataas na demand sa kuryente. We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced. Matatandaang itinaas ang sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon grid nitong May 13 hanggang 15. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil ito sa mga power plant outages at pagtrip ng ilang major transmission lines. Nagdulot naman ito ng rotational brownout sa mga lungsod at probinsya sa Luzon. Tinatayang nasa 2 million consumers daw ang naapektuhan ng power interruptions ayon sa Meralco. Isa rin sa factors ng price hike ang paghina ng piso at mas mataas sa global prices ng coal at liquefied natural gas. Dahilan kung bakit umakyat din ang charges sa mga kontrato ng Meralco sa kanilang power suppliers. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, umakyat ang konsumo ng mga tao dahil sa matinding init nitong Mayo. Pero inaasahan daw na mas bababa pa ang demand sa June and July dahil karaniwang nababawasan ang paggamit ng cooling appliances tuwing tag-ulan. Anya, posible rin itong magdulot ng mas mababang charges. Hinihintay rin ng Meralco ang desisyon ng Energy Regulatory Commission sa mga petisyon nitong aprubahan ang 9 billion pesos na refund. Ayon kay Zaldariaga, kapag naproseso na ito, mababawasan ang singil sa kuryente. Paalala naman ng Meralco sa mga consumer, pag-aralang mabuti ang billing statement at metro ng kuryente. Tignan ang level of consumption at kung may napansing inconsistencies, ireklamo agad ang mga ito. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Naka-full alert status na ang PNP para tiyakin ang seguridad sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan bukas. 90,000 na tauhan ang ipakakalat sa mga key convergence points tulad sa Luneta Park at mga transport terminal. Wala naman daw na monitor na anumang banta sa ngayon. Pagtitiyak ng PNP, nakahanda ang buong puwersa ng pulisya para siguruhin ang kapayapaan sa 128th anniversary ng Philippine Independence.
Tulad ng kanyang kapatid na si Peter Zhuang, arestado rin ang Chinese national na si Chai Luing Huang dahil sa pagiging pekeng Pinoy. Nasabat ang ilang umano'y fraudulently acquired documents nito, kabilang na ang isang Philippine passport at late registered na birth certificate. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Arestado nitong nakaraang June 6 si Kai Li Wang, isang Chinese national na nagpapanggap bilang isang Pilipino gamit ang pangalan na Jean Teresita Buenoobra Zhuang. Ayon sa Bureau of Immigration, sinalubong ng mga otoridad si Zhuang sa NAIA Terminal 1 alinsunod sa isang intelligence-driven operation matapos matuklasan na mayroon siyang alleged multiple immigration violations. Si Kai Li Wang, no? Siya ay naaresto upon arrival dito sa NAIA Terminal 1 noong June 6 ngayong taon. Ito po ay based sa mission order po na ipinlabas ng ating commissioner para sa isang violation sa immigration. It's about the misrepresentation herself being a Filipino. Yan po ay under investigation and for being undesirable din po. Si Jean ang kapatid ng isa pang arestadong Chinese national noong March 30 na si Kai Rong Shuan alias Peter Buenoobra Zhuang. Matatanda ang unang iniulat ng Billionaire News Channel, si Peter Zhuang, na itinuturing bilang isang high-profile case dahil sa lawak ng koneksyon nito sa local politics at business sector. Nasabat noon kay Peter ang isang ID na nagpapakitang naging consultant siya ng National Bureau of Investigation noong 2018. Nasabat din sa kanya ang isang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Director sa ilalim mismo ng Office of the City Administrator ng Maynila noong 2023. Ayon sa intelligence reports, may direct connection si Peter sa ilang organisasyon na nasa ilalim ng United Frontwork Department o UFWD ng Chinese Communist Party. Ayon sa BI, hindi pa sila makapaglalahad ng ibang impormasyon kaugnay ng kapatid ni Peter na si Jean habang ongoing ang investigasyon at mga pagdinig dito. Under investigation pa ito, tinitingnan po natin na possibility po nagkaroon po ng hindi tamang pag-acquire ng mga Philippine identity. Yan po ang tinitingnan ng ating immigration. But basically, I cannot provide yung kabuuan ngayon dahil under investigation pa po ito. Nakuha ng Billionaire News Channel ang ilan sa mga dokumentong fraudulently acquired umano ni Jean para ipakilala ang kanyang sarili bilang isang Pinoy. Kabilang dito ang isang late registered birth certificate na nagsasaad na bagaman 1986 siya pinanganak, 2004 lang ito na irehistro. Meron pa siyang sariling certificate of baptism at maski marriage contract umano ng kanilang mga magulang. Tulad din ng kanyang kapatid na si Peter, natukoy sa intelligence reports na konektado si Jean sa isa sa mga miyembro ng Palawan 5. Ang mga Chinese national na nasabat sa Palawan noong 2024 matapos mahuling kumukuha ng mga video at larawan ng Philippine naval ships. Kasalukuyang nahaharap si Jean Zhuang sa isang deportation case at pansamantalang namamalagi sa BI Detention Center sa Bicutan. Paninindigan ng BI, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga dayuhang may posibleng paglabag sa immigration laws ng ating bansa. Sinigurado rin ng ahensya na nakikipag-ugnayan ng Immigration Bureau sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng intelligence agencies sa pagsasagawa ng mga operasyon nito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May masamang balak umano ang China sa Scarborough Shoal, kaya dapat tutukan ang lugar ng mga puwersa ng Pilipinas. Nagsimula sa maliit na estruktura, nasundan ng dredging activities, at kinalaunan ay naging isla na. Yan ang ginawa ng China sa Mischief Reef. Babala ni Sea Light Director Ray Powell, posibleng mangyari ulit ito sa Scarborough Shoal. There's a reason everybody is talking about it. And that's, I think, why you're not seeing, fishing shelters on stilts there this time. One, because China knows that everybody knows their playbook. And two, because they're so easy to see and keep track of. So, that's why I think they're just having to move more slowly this time with these sort of, micro gray zone moves to try to, again, set the stage so that later on, maybe if they want to take the next step and put something more permanent there, they can just say, hey, don't worry your pretty little heads about it.
Naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas matapos makita ang floating structure ng China sa Scarborough Shoal. Giit ni Powell, kailangang ipagpatuloy lang ng Pilipinas ang pagkontra sa China. I think no country, certainly no country in the Southeast Asia, who has done more to stand up for its rights than the Philippines. And honestly, I am in great admiration of what the Philippines has done over the last few years to really take a stand. And so, of course, the other things you see now the Philippines do is draw nearer to other countries who are like-minded. And that includes Japan, and it even includes Taiwan, even though nobody would like to say so. Paglilinaw ng Malacanang, updated si PBBM at handang tumugon sa mga nangyayari sa Scarborough Shoal. Masasabi po na lamang natin ay alam po ng Pangulo ang nangyayari at nanatili pong malinaw ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng itong klaseng sitwasyon. Habang patuloy ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa issue sa West Philippine Sea, doble kayod naman ang Chinese consulate ng lawag sa pakikipag-ugnayan sa local leaders ng Norte. Umaasa raw ang China na matutuldukan pa ang sigalot sa laot sa mapayapang paraan. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. 5 buwan na sa pwesto si Li Xiaoyan bilang consul and head post ng Chinese consulate sa Lawag City. Masaya raw siya dahil sa loob ng maikling panahon, umabot na sa 13 lalawigan at 3 lungsod sa norte ang kanyang naikot. Anya, ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, local leaders at media ay malaking bagay para mapalago ang kooperasyon sa aspeto ng economic at social development. Pagkakataon din ito para sa pagpapabot ng tulong sa mga nangangailangan. After visiting those provinces and cities, my feeling is almost all governments, provincial and municipal leaders, and even those people, the Philippine people, all of them wants to have a good relations with China. Sa naganap na Shangri-La Dialogue sa Singapore, iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi iuurong ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa West Philippine Sea. We will not sacrifice our territorial integrity and sovereignty because our Constitution does not allow us to do so. Giit naman ni Consul Li Xiaoyan, naniniwalang China na mareresolba ang issue. The Chinese governments, the Chinese embassy and the consulates, we have a very firm position on this South China Sea. So we hope to resolve this in peace, like friendly negotiation, friendly dialogues. Suportado ito ng local Chinese community at local leaders. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Milyonaryo News Channel, Lawag City. Kakasuhan daw ni Palawan 2nd District Representative Pepito Alvarez ang mga nagdawit sa kanya bilang isa sa mga tumanggap ng milyon-milyong flood control kickbacks. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Alvarez na may ideya na rin siya kung sino ang nasa likod ng tinaguriang Maleta Boys. Yung akin naman, kung sino lang yung nagsabi na nagdala sa akin ng 2 tao o 1 tao, ayun lang i-demand ako. Plus kung sino yung background. How about si Attorney Levy Baligod? Eh, kasama siya sa demanda. Will you Kasi file a case? siya yata yung gumawa ng affidavit eh. Pero pag nag-decision tao, will you still file a case against Levy Baligod? Or pati siya i-absuelto muna? Alam mo, habang tumatanda ka, gusto mo na rin medyo payapa yung buhay mo, di ba? So, to file a case is easy. But to have it correctly prosper, mahirap yun. Gain traction in the Philippines, the focus is shifting beyond the cars.
Sa 10th Philippine International Motor Show, ibinida ng AC Mobility ng bilyonaryo Ayala family ang lumalawak nitong charging network at ang latest vehicle lineup ng Kia. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. The billionaire Zobel de Ayala family isn't just bringing new vehicles to the market. It's also helping build the support system needed to keep them moving. Sa 10th Philippine International Motor Show o PIMS, hindi lamang ang latest Kia lineup ang dala nito, pati na rin ang charging infrastructure na kailangan para sa full EV adoption. Ayon sa AC Mobility, isa sila sa mga nanguna pagdating sa EV shift sa Pilipinas at patuloy ang kanilang misyon sa pagbuo ng ecosystem para sa electric mobility. Together with our companies and key industry partners, we have expanded our charging network to more than 200 locations nationwide as of April of this year, with new charging hubs opening month after month. Pangako ng kumpanya na gawin pang mas accessible ang EV ownership through its different projects. The uptick in demand for electrified mobility was evident in recent months. Based on Campi report as of April, Kia sold 249 hybrid units and 19 battery electrics year-to-date. At chance daw ang PIMS para maipakita sa publiko ang estado ng merkado at ang highlight ng bawat industry player. The Koreans have been very, very meticulous when it comes to design. Our vehicles here on display are actually award-winning in terms of vehicle design from international awards. 3 bagong modelo pa mula sa Kia ang aabangan ngayong taon, including the return of the Sportage, now equipped with turbo hybrid powertrain, the compact electric SUV EV3, and electric van PV5. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Isa sa 18 Maleta Boys humarap sa flood control probe ng Office of the Ombudsman. At Taylor Swift balik courtside para sa Game 4 ng NBA Finals. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Handa raw magbigay ng individual affidavit ang tinaguriang 18 Maleta Boys bilang pakikipagtulungan sa flood control investigation. Wala rin daw silang kinalaman sa umano'y security threat sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Umarap na sa Office of the Ombudsman ang isa sa mga tinaguriang 18 Maleta Boys para sumalang sa pagtatanong at pagsisiyasat ng Ombudsman patungkol sa flood control scandal. Ani Attorney Levy Baligod, ang legal counsel na 18 Maleta Boys, isa-isang iimbitahan sa anti-graft body ang kanyang mga kliyente para makabuo sila ng individual affidavits mula sa magiging resulta ng pagtatanong ng Ombudsman. Matatandaan kasing joint affidavit ang isinumite ng 18 Maleta Boys sa mga otoridad. Unang haharap sa Ombudsman ngayong araw si Johnny Buduan. Actually, it's just an invitation. Okay. Coming from retired Major General Eli Cruz. Okay. Deputy Ombudsman. So, ang unang invite nila is si Johnny Buduan. Okay. Then we will continue the process onwards, no? June 15, 16. So, isa-isa. Yung hinihingi ni Ombudsman noon na dapat mag-prepare kami ng individual affidavits, gagawin nyo. Yun talaga ang process in front of the investigators. Okay. Hindi na muna pinangalanan ni Baligod ang mga personalidad na nakatoka umanon dalhan ng pera ni Buduan na inaasahang ididetalya niya sa Ombudsman. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na regular na silang nagkakaroon ng panayam kasama ang 18 Maleta Boys bago pa sila formal na ipinatawag sa tanggapan. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman sa flood control scandal. Samantala, pinabulaanan ni Baligod na may kinalaman ng 18 Maleta Boys sa naging security threat sa Senado. Matapos sinabi ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na maaaring kaugnay sa 18 Maleta Boys ang naging banta sa seguridad ng Senado na ayon anya sa National Bureau of Investigation.
Naku, naniniwala ba kayo kay Wing Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. Umiling din si Baligot nang tinanong kung sila ba talaga ang nasa likod nito. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature supposed to be will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang mas kutsilyo. Hindi ka na makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang osa doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Nanindigan din si Baligot na handa silang makipagtulungan sa Senado, lalo na sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, nagpakita na si Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Dumalo siya sa misa at candle lighting vigil ng Ateneo community para sa dalawang nasawing basketballista. Ito ang unang appearance ni Coach Tab matapos ang trahedya sa Aurora. Kanina naman dumulog sa NBI ang may-ari at ilang staff ng resort sa Dipakulaw kung saan nalunod ang mga atleta. Yan ay para magbigay ng salaysay kaugnay sa insidente. Sarado raw until further notice ang Strait of Hormuz ayon sa Iran. Sa gitna pa rin yan ng tensyon sa pagitan nila at ng US at Israel. Bawal maglayag ang kahit na anong uri ng barko. Babala ng tropa ng Tehran. Sino mang daraan sa waterway ay ituturing na kasamahan ng kalaban. Higit 3 buwan na ang giyera sa Iran na nagdulot ng malaking epekto sa supply ng langis sa buong mundo. Nagsama-sama ang Filipino community sa Carson, California para sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Yan ang agenda report ni US correspondent Steve Angeles. Boses ng mga kampiyon at mga tricycle at pagkain Pinoy. Yan ang mga ganap sa annual Philippine Independence Day celebration ng City of Carson. Very special because we have Sopronio today. Plus, he was with Janice Javier in the Boys Philippines. It's good, so a lot of fun. So mga kababayan, dito lang po sa Veterans Park. Come on and join us. Every year, masaya. The City of Carson is home to 92,000 residents. Mga 1/4 ng population ang Filipino at may kasama pa sa gobyerno. We are all celebrating our freedom, our independence here in the City of Carson. We're happy that people in the community are coming from all over just to celebrate Philippine Independence Day. I used to MC these events, and now I'm so happy to be enjoying all the food, the vendors, the performers, and just really getting out there and talking to the people in our community. 1990s pa nang nagsimula ang tradition nito. I've been part of this since in my 20s. So anyway, this is a great time. It's so much fun celebrating with our fellow Filipinos here in Carson. Every year, this Carson event, they always bring good people, the great artists, and then there's a lot of vendors. People are really coming over from different cities. It's a fun event. All communities coming together to celebrate Philippine Independence Day. Kabilang sa formers sina Tutsi Guevara, Ruby Rodriguez, Junior News Systems at Rex Navarrete.
This year's festival was headlined by The Voice Season 26 champion, Sofronio Vasquez. I am privileged and I am just honored to be here in Carson. First and foremost, it's my first time performing, and of course, to celebrate the Philippine independence everywhere in America. Nagsimula ang celebrations earlier in the week with members of Philippine media, including myself during the Carson City Council meeting. Honored for our continued support and coverages of this popular summertime tradition. Para sa Agenda, Steve Angus, Billionario News Channel, Carson, California. Hiwalay na umano sina Celeste Cortesi and British software developer Jonathan Sterling. And according to our source, the pregnant former Miss Universe Philippines was blindsided. At ang ipinalit daw sa kanya ay ang fellow beauty queen na si Bianca Manalo. Nitong April lang nang in-announce na Cortesi and Sterling that they are expecting their first child. Manalo herself appears to be coming off a long-time relationship. She had been dating Senator Sherwin Gatchalian since 2018, but una nang sinabi ng senador na his love life was, quote, non-existent. Nagbistulang Met Gala ang NBA Finals sa Madison Square Garden. Star-studded ang crowd ng Game 4 ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Agaw pansin na naman ang pagdalo ni Taylor Swift, who wore a blue shirt with Stevie Nicks printed in orange. Kasama niya ang singers na sina ST and Alana Haim. This comes amid speculations na sa Madison Square Garden din ang kasal nina Taylor and Travis Kelce. Spotted din sa Game 4 sina Jerry Seinfeld, Chris Rock, Adam Sandler at Spike Lee. Present din, of course, sina Timothy Chalamet, Kylie Jenner, and Ben Stiller. Sulit ang kanilang attendance dahil panalo ang Knicks. Billionaire Bill Gates, binakmil umano ni late sex offender Jeffrey Epstein. At Illumination CEO Chris Meledandri, may star na sa Hollywood Walk of Fame. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Lanes, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Nakatutok ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Bypass Road Project sa Laguna. Isang dekada na itong delayed. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Micah Razon. Wala nang diskaya. Yan ang banat ni DPWH Secretary Vince Dizon sa 10 taon nang nakatiwangwang na Alamino San Pablo Bypass Road Project sa Laguna. Diskaya to, kaya to na-delay ng matagal din. Kasi diskaya to. So, tinerminate na natin. So, terminated na. Ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung diskaya, wala na yan. Tapos mahagag ka na yan. 2016 ang simula ng Bypass Road Project. Pero paulit-ulit na antala ng dahil sa issue ng patingi-tinging budget at right-of-way. Nakuha ng diskaya ang kontrata sa 13 kilometers na portion sa 67 kilometers na kahabaan ng project. Pero sa 15% na nakatoka sa kanila, ay 11% lang ang natapos nila. Budget, kulang-kulang, tingi-tingi yung budget. Tapos ito, diskaya pa, minaras-maras pa to. Naging diskaya pa yung proyektong to. So syempre, ite-terminate pa yon, tatagal pa yon. Git naman ng mga residente, bayaran sila ng tama at huwag idaan sa sindak. Pepipirma po ako diyan, 520 per square meter. Hindi po ako pumirma kasi po, yun po yun, nakita yung unhang iyan, katabi-katabi namin, 1.1 per square meter. Pag liban dito sa amin, biglang 520 na kami mag-aasikaso pa ng papel. Nalanakot pa po yung mga taga-DP. Kahit malaman nila, paninindigan ko. O dito po, sa pwesto ito, nariyan yung engineer, ako nariyan sa loob. Sinabihan po ako, pag pinending namin yung pagpapagawa ngayon ng karsada, sa husgado pa daw po kami magkikita.
At isa lang po sinagot ko, hindi po ako natatakot. Ayon kay Dizon, may sapat na pondo na ang pamahalaan para mabayaran ang right-of-way concerns. Samantala, inaasahan sanang makakaibsan sa mabigat na trapiko sa Maharlika Highway ang bypass road kung naisagawa agad at hindi nabinbin ng 10 taon. Para sa agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel. Linakmail umano ni late sex offender Jeffrey Epstein si billionaire Bill Gates. Isa ito sa mga naging pahayag ng Microsoft founder sa private testimony before the House Oversight and Government Reform Committee. Ginamit daw ni Epstein extramarital affairs ni Gates to pressure the tech leader to re-engage with him. Giit din ni Gates, he never witnessed any criminal conduct from Epstein. Voluntary ang pag-testify ni Gates sa committee, which is investigating the U.S. Justice Department's handling of the Epstein case. I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I hope my testimony is helpful to the important work of the committee to find justice for the victims. May start na rin si Hollywood Walk of Fame si Illumination CEO Chris Meledandri. Present sa unveiling ceremony sina Danny DeVito, Steve Carell, and Universal Pictures chairwoman Donna Langley. Illumination is the American studio behind the Super Mario Galaxy movie, Despicable Me, The Secret Life of Pets, and Minions. Ire-release ang latest creation nito na Minions and Monsters on July 1st. Ilalabas na ni Asia's Nightingale ang remastered version ng kaniyang hit song na Bukas na Lang Kita Mamahalin. Dito sa makasaysayang Manila Hotel, nagbabalik ang isa sa mga pinakatumatak na OPM classic sa bansa. Nandito tayo sa Grand Press Launch kung saan opisyal nang inanunsyo ang pagbabalik ng walang kupas na awiting Bukas na Lang Kita Mamahalin ngayong 2026. At syempre, pinangungunahan ang timeless project na ito ng walang iba kundi ang The Nightingale na si Miss Lani Misalucha. They would want me to be, carrying the line, to be an ambassador. And then they said that we're going to have to do a music video of it. And Bukas na Lang Kita Mamahalin was specifically requested to be the song behind the music video. Ang iconic masterpiece na ito ay muling binigyang buhay sa pamamagitan ng newly remastered version at isang reimagined music video na idinirect ng acclaimed filmmaker na si Jason Magbanua. Sa Manila Hotel rin ito kinunan, isang makabuluhang venue para kay Lani Misalucha dahil dito nagsimula ang kanyang singing career. Yung bago niyang approach, patok siya talaga sa mga millennials, At saka nakita ko yung ganong approach niya dito sa video. And what I love about it is meron akong bagong perspective na nakita. Ang proyektong ito ay hatid ng The Dainty Queen sa pakikipagtulungan ng Hartman Communications. For the Dainty Queen kasi, I feel like Miss Lani is not just an OPM artist, but really a global artist that anyone would know. And she's so elegant and then very classy. We're into jewelry. So, yun, gusto namin yung character niya and the face for the brand. Layunin nitong ipakilala ang ganda ng klasikong kwento ng OPM sa bagong henerasyon habang pinananatili ang orihinal na puso at damdaming minahal ng marami. Hello, Billionaire News Channel. Si Lani Misalucha po ito, and I would like to invite you guys to come and listen again to the remastered Bukas na Lang Kita Mamahalin, and watch out dahil it's gonna come out on Spotify and other digital platform. Thank you guys. Maraming salamat, Billionaire News Channel. Abangan ang remastered version ng hit OPM song na Bukas na Lang Kita Mamahalin on digital streaming platforms soon. Hollywood actress Gwyneth Paltrow under fire dahil sa luxury home ad sa Israel. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison? May mainit na panahon at isolated na ulan pa rin ang iiral sa maraming lugar sa bansa at tanging dito lamang sa may northern Luzon, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa hanging habagat or southwest monsoon. Base naman sa latest satellite animation, wala pa tayong aasahang bagyo o low pressure area na papasok ng ating PAR hanggang matapos ang long weekend. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, June 12, araw ng Kalayaan, sa Luzon, umaga pa lamang may chance na ng mahinang ulan sa may Batanes dahil po sa habagat at dito sa may Mimaropa at sa lalawigan ng Masbate dahil naman sa localized thunderstorms. Sa ibang lugar sa Luzon, gaya sa Metro Manila at nearby areas, asahan pa rin ang maaraw at mainit na panahon umaga hanggang 1 p.m. habang sa hapon at gabi may tsansa pa rin ng pulupulong ulan lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro at maging dito rin sa Metro Manila. Pagdating sa Visayas at Mindanao, bukas sa umaga posible na ang pagkulimlim at mahinang ulan dito po sa may Cebu, ganyan din sa may Misamis Provinces at Lanao del Norte. Pagsapit ng hapon, magbaon na po ng payong kung lalabas ng bahay. Posible na yung pag-ulan lalo na po sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa halos buong Soc-Sargen at Bangsamoro Region. Mga localized thunderstorms po iyan na mawawala rin pagsapit ng gabi. Tag-ulan pero may El Nino. May paglilinaw po ang Pag-asa kung ano ang posible mangyari sa pagsabay ng dalawang ito. Ka-weather, isa ka rin ba sa mga nalilito sa pagsabay ng tag-ulan sa bansa at sa El Nino na madalas walang ulan? Hindi na ito bago dahil karamihan ng nagdaang El Nino ay nagsimula sa gitna ng taon gaya ng tag-ulan. Ang kaibahan lang, 4 months on the average ng tag-ulan kada taon, habang 9 to 12 months naman po na tuloy-tuloy ang lifespan ng El Nino. Ngayong 2026, sabi ng Pag-asa, nasa weak to moderate pa ang El Nino sa susunod na 4 na buwan. Meaning hindi pa talaga gaanong ramdam ang dry spells or kabawasan ng ulan ngayong wet season. However, sa last quarter ng 2026 hanggang first quarter of 2027, posibleng maging strong or very strong, ito yung super El Nino tinatawag, ang mararamdamang El Nino. Ibig sabihin, sasabay ang malakas na El Nino sa kasagsagan ng dry season or sa mga buwan mula Oktubre hanggang Marso. Kaya ka-weather, makinig sa monthly advisory sa Pag-asa tungkol sa El Nino at ngayon pa lamang, iwasan ang sobrang paggamit ng tubig. At yan muna napapanahong balita ngayong Webes. Ako nyo ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. I have to stand up for the voiceless. Yan ang matapang na pahayag ni Tessa Prieto sa gitna ng kanyang kinakaharap na legal battle. Ngayong Pride Month, inakusahan ni Prieto ang kanyang ex-girlfriend at 2 pang individual ng pamemeke umano ng kanyang pirma na ginamit daw sa ilang financial transactions. Sa Daily Dish ng Bilyonaryo News Channel, ibinahagi rin niya ang mas personal na panig ng issue. Anya, mas pinatatag siya ng kanyang experience para ipagpatuloy ang kanyang advocacy on women victims of abuse. I think verbal abuse is so, it doesn't put any weight. Women can take abuse. And because of their unconditional love, they will absorb everything. It's so hard to justify in court abuse, verbal. Do you know that physical abuse, to get somebody to have a case, the person has to be in the hospital for 30 days. And just to quantify, the bail for a abuser is 6,000 pesos. Oh my God. For estafa, it's 120,000 pesos. Tacky and evil. Ganyan inilarawan ng netizens ang ad ni Hollywood actress Gwyneth Paltrow para sa isang luxury housing project in Israel. Si Paltrow ang mukha ng 51 Park, isang luxury residential development sa Herzliya, Israel na dating part ng Palestine. Tone-deaf ang campaign ni Paltrow lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at humanitarian crisis sa Palestine. Binabash din sina PhilAm pageant title holders Brandon Espiritu at Jether Palomo sa isang
There, the Star-Spangled Banner ang kinanta nila instead of Lupang Hinirang. Sa Instagram comments, giniit ni Espiritu that they are not from the Philippines. Dagdag pa niya, the country would not have a chance on the national stage without them halfies. Isa sa mga napareact si renowned Filipino fashion designer Michael Cinco. Anya, arrogant and ungrateful people deserve to be canceled. He adds, quote, the nerve of these ordinary-looking guys acting superior when they don't even look like they have any foreign ancestry. Meanwhile, skincare brand Camu distances itself from Espiritu na hindi na raw affiliated sa kanila. Century Tuna also says disappointed sila sa remarks ni Palomo but they appreciate daw his apology. Una na ring nagsorry si Espiritu saying his statement was made impulsively. Proud daw siya to represent the Philippines. Well, May, Erica, alam nyo, nakaka-disappoint lang na Ateneo pa pala mismo ang nagpapatahimik kay Coach Tab. Nag-request daw sila na wag muna siyang magsalita. Pero nagpakita na si Coach Tab Sana makausap na niya yung pamilya at malaman natin kung ano talaga yung nangyari. Yes. Dapat lang kasi ang pagkakaalam ko when the coaching staff, especially the head coach si Coach Tab Baldwin, when he recruited these rookies to play for the Ateneo basketball team, talagang hinanap talaga nila at sinuyo yung pamilya. So dapat lang talaga na during tough times such as this instance, dapat lang na ipakita din, nagpakita din sila, mag-show up din sila. I think it matters. Accountability matters the most when you show up. Lalo na sa mga trahedyang ganito, ang issue kasi dito is trust. 'Di ba? Kaya maraming nadismaya sa Ateneo kasi para bang damage mode or damage control agad sila instead of being fully transparent. Kasi ang pinakamahirap lalo na sa pamilya ang tanggapin kung ano nangyari, yung nawalan sila nung anak. Ang hirap noon sa magulang, napakahirap tanggapin nun. Kasi obviously, mga abogado na itong mga nagsasalita sa mga statements ng Ateneo. At kabaligtaran ito doon sa tinuturo sa mga Atenista, which is magpakumbaba, mag-apologize, and take responsibility. Yun din ang sinasabi ng marami. Tinuturo nila ang full accountability and being a man for others. Ay nako, meron naman diyang communication department at marami po silang matututunan sa mga teachers dyan sa Department of Communication kung paano mag-communicate sa public at sa mga naiwan at naulila. Sana maliwanagan tayong lahat kasi invested na rin tayo mga Pilipino dito Oo naman. Ako, I feel strongly particular about this issue because I'm a new mom. So syempre, I just cannot imagine losing my child in that manner. Okay, at yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Mai Rodriguez. Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, pnc.ph. At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.